bunso sa mga diwata, laging lasing sa mga milagrosong peach. Ang buhay ko'y laging masaya. Munting karpang baboy, para sa'yo. Munting karpang baboy. Anong nangyari sa'yo? Sa wakas, nahuli na ang demonyong hari. Kailangan lang nating maghintay ng kalahating sandali at siya'y maglalahong tuluyan. Kumain siya ng milagrosong peach, kaya nag-anyong dragon ng maaga. Hindi ko inakala na ang milagrosong peach ni Master ay napakalakas pala. Aray, Ang dakilang immortal, sa wakas, makakatulog na ng mahimbing. ingat Master. Sino ka? Ha, malaya na ako. Kayong dalawa. Oong immortal, nagkamali si Yaw Yaw. Kayong dalawa, gumawa kayo ng malaking gulo. Kapag nakapuslit sa mundo ang demonyong hari, siguradong magkakagulo. Parurusahan ko kayo. Bumaba kayo sa mundo at dakpin ang demonyong hari. Munting karpang baboy, magbago ka. Ay, naku. Poong ina. Kung may mangyari man sa inyo, kahit 3 ang ulo ko, hindi ito sasapat para pugutan. Bilis! Bigyan ng artipisyal na paghinga ang poong ina. Wag, hindi pwedeng gawin yan. Ito'y napakalaking kawalang-galang. Wala na tayong magagawa. Ang buhay ang mahalaga. Ay naku! Diyos ko, mahabag ka! Magpadala ka ng isang manggagamot. Ayokong mamatay. Aray, ang tigas naman ng mundo. Isang manggagamot. Ang bumaba mula sa langit. Amoy demonyo. Ito ang amoy ng demonyong hari. Sa kapangyarihan ng batas, humayo ka. Buhay! Buhay na ang poong ina. Ang batang manggagamot na ito ang nagligtas sa inyo. Kumusta po, Lola? Ako si Yaw Yaw. Mabait na bata. Kaninong anak ka? Lola, wala po akong magulang. Si Master lang ang meron ako. Pero nasa langit si Master. Kawawa namang bata. Ikaw ang swerte ng iyong lola. Halika, sumama ka sa lola mo sa palasyo. Aalagaan kita. Lola, ano yung lugar na yon? Mukhang madilim. Ay, iyon ang silid tulugan ng anak kong lalaki. Ang kasalukuyang emperador. 1 buwan pa lang siyang nakaupo sa trono. Nagkasakit na ng kakaiba. At hanggang ngayon, nakaratay pa rin siya. Siguro ang demonyong Panginoon ang nagtatago diyan at sumisipsip ng lakas ng emperador. Ang paglabas ko ng palasyo para magdasal ay upang hilingin kay Buddha na pagalingin siya. Lola, may paraan si Yaw Yaw para iligtas ang emperador. Sabihin mo, mabuting bata. Anak, nakabalik na ang inyong lingkod. Tingnan mo naman ako. Ina, malabo na ang mga mata ng anak ninyo. Tiyak ang demonyong Panginoon na ito ang kumukuha ng tunay na lakas ng emperador para palakasin ang sarili. Shaolier, manatili tayo sa tabi ng emperador at dakpin natin ang demonyong iyon para makabalik na tayo sa langit at kumain ng milagrosong peach. Pero paano tayo mananatili? Alam ko na!
Sabi ng master ko, kapag may ganitong sitwasyon sa mundo ng tao, walang mas epektibo kaysa tawaging Itay. Itay! Ano ito? Saan galing ang batang ito? Mga gwardiya. Huwag magalit, Reyna. Ang lahat ng mamamayan sa imperyo ay mga anak ng inyong emperador. Bata pa at walang muwang ang batang ito. Kung gusto niyang tawagin akong, hayaan mo na siya. Itay! May paraan si Yaw Yaw para pagalingin kayo. Mahalaga ang katawan ng inyong kamahalan. Kahit ang mga manggagamot ay walang magawa. Mabuting bata. Ang sakit kong ito ay tila wala ng lunas. Sapat na para sa akin ang iyong pagmamalasakit. Kamahalan. Sa tingin ko, ang batang ito ay tiyak na. Tama na. Reyna, akala mo ba ay tumanda na ako ng walang bait at nagdala pa ako ng espiya sa palasyo? Hindi po mangahas ang inyong lingkod. Nag-aalala lang po ako sa kaligtasan ng emperador. Anak, ang batang ito ay ipinanganak na may pambihirang lakas. Ang buhay ko ay siya ang nagligtas. Wala namang magawa ang mga manggagamot, kaya hayaan na natin siyang subukan. Kung ganoon ang kagustuhan ng aking ina, susubukan ko ito bilang huling pag-asa. Ano? Ano ang nangyayari? Naku. Tulong. Yaw Yaw. Eugene, kapayapaan sa buong mundo kunin. Hindi ako dapat magpadalos-dalos. Ang emperador pakiramdam ko, bumalik ang lakas ng aking katawan. Anak-anak, gumaling ka na talaga. Salamat sa biyaya ng Buddha. Hindi mo lang iniligtas ang iyong ina. Iniligtas mo rin ang kaharian ng Dazhou. Ikaw ang magiging swerte ng Dazhou. Ipagbadya ng inyong ina. Agad na hirangin si Yaw Yao bilang prinsesa ng pangangalaga sa bansa at ipagkaloob ang palasyo ng sandaang bulaklak. Reyna, bakit ang pangit ng mukha mo? May sakit ka rin ba? Gusto mo bang gamutin kita? Ang Reyna. Masyado lang akong masaya. Sa isang simpleng kilos. Nabasag mo ang sumpa ng Demonic Lord. Hindi pwedeng mabuhay ang batang ito. Si tatay ay sobrang nagmamahal sa akin. Si Lola ay nagmamahal sa akin. Titira sa palasyo ng sandaang bulaklak malaya at masaya. Dito! Ilagay dito! Kanyang kamahalan, prinsesa. Sumunod na kami sa plano na iginuhit ninyo at naayos na ang lahat ng mga pasok. Ngayong gabi, sa gabi ng Blood Moon, ang matandang demonic lord tiyak na darating ng palihim upang sipsipin ang dragon's breath ni tatay. Maghahanda ako ng isang aray dito at maghihintay sa kanyang pagdating. Pwede ba ngayon, sa palasyo ng sandaang bulaklak? Samahan mo akong kumain ng osmanthus cake? Sige. Samahan ka ng tatay mo ngayon. Pagkatapos kumain ng osmanthus cake, saka ako magtutuloy sa mga gawaing pampamahalaan. Ayos lang ba yon? Hindi ko hahayaang ang batang ito ang sirain ang plano ko at ng Demonic Lord. Kapag nasipsip na ang Dragon's Breath, ang buong kaharian ay magiging akin. Mahal na hari, matagal nang nakapile ang mga memorial sa korte. Pakiusap, unahin niyo po ang mga gawaing pambansa. Pero kanina, nangako si tatay na kakain siya ng osmanthus cake kasama ko. Huwag naman pong sumira ng pangako, tatay. Tama na, Reyna. Kakain lang ako ng isang pirasong kakanin kasama ni Yao Yao. Babalik agad ako. Mabuti. Kung ganun pala ang gusto mong kamatayan, pagbibigyan kita. Ngayong gabi, hindi lang ang emperador ang aayusin ko, hihilingin ko rin sa demonyong Panginoon na huwag kang palampasin. Kung gusto mo, kumain ka pa. Pagkatapos kumain, magpahinga ka ng maaga. Mamaya na, tatay. Kailangan pang bumalik sa palasyo para magbasa ng mga memorial. Salamat, tatay.
Naghirap ka, tatay. Kakaiba. Bakit bigla akong inaantok? Gaya nga ng inaasahan ko, hindi na nakapagpigil yung hayop na yon. Ang kapal ng mukha! Nais pang manggulo sa harap mismo ng mata ng isang diwata. Simula na ang array. Barrier. May sira ang formation. Ang aking formation ay tila binago ng palihim. Tiyak na may tauhan ng demonyong Panginoon sa loob ng palasyo. Hindi pwede. Kailangan kong protektahan si tatay. Demonyong Panginoon. Kumusta po kayo, Panginoong Demonyo? Ang Demon Subjugation Array ng batang yon. Talagang mula sa tunay na linya ng Yuching. Nasugatan ng malubha ang katawan kong ito ng banal na ilaw na yon. Nawala ang kalahati ng aking kapangyarihang demonyo. Malamang sa loob ng 1 taon o higit pa, hindi ako makalalabas upang sumipsip ng espiritu at enerhiya. Ano? Sino ba talaga ang batang yun? Ang nakapag-ayos ng ganoong uri ng array, tiyak na direktang estudyante ng matandang Yuching. Magiging mas mahirap na ang sitwasyon natin ngayon. Ito ay Pill of Divine Seizure na ginawa ko gamit ang enerhiya ng multong si Fang. Kapag kinain ito ng emperador, sa loob ng 3 araw ay mawawalan siya ng malay at mapapasailalim sa iyong kontrol. Sa oras na iyon, ikaw ang magiging tagapamahala at palayasin ang batang yon. At ako naman ay makakakuha ng hayagan ng tunay na dragon energy. Naiintindihan ko po. Tiyak na hindi ko hahayaang sirain muli ng batang yon ang ating malaking plano. Mahal na hari, kakagaling nyo lang sa sakit at nagtatrabaho na ng husto. Labis akong nag-aalala para sa inyo. Salamat sa iyong pag-aalala, Reyna. Sa mga nakaraang araw, ramdam kong humihina na ang aking katawan, maraming gawaing pambansa ang naantala. Ito ay 7-colored soul revival pill, isang lihim na formula ng aking pamilya. Kapag kinain, hindi lang ito magpapalakas ng katawan, kundi magpapahaba pa ng buhay. Tutulungan kayo nitong pamahalaan ang mga gawain ng imperyo. May ganito palang kahimalang pill. Huwag mong kainin yan, tatay. Tatay, huwag mong kainin yan. Ang kapal ng mukha mo, batang yan. Nangangahas kang magsinungaling sa harap ng trono. Mahal na hari, nagkaroon lang kami ng kaunting pagtatalo ng munting prinsesa kagabi. At ngayon, nagtanim siya ng galit at binibigyan ako ng kasalanan na maaaring magdulot ng pagkamatay ng siyam na angkan. Huwag kang magsalita ng walang basehan, Yao. May mabuting hangarin naman ang Reyna. Hindi ito mabuting bagay. Ang pill na ito ay... Mga guwardiya, Sandali, bagamat bata si Yao, hindi siya nagsisinungaling ng walang dahilan. Makinig muna tayo sa kanyang paliwanag. ang pill na ito ay ginamitan ng 9 transformations art ng Panginoong Demonyo, kaya't perpekto ang pagkakadisenyo. Kahit ang pinakamahusay na pilak na karayom sa mundo ay hindi makakatuklas ng lason dito. Hindi ako naniniwalang makikita ng batang to ang kahinaan nito. Sige, dahil gusto ninyong makinig, mahal na hari, hayaang suriin ito ng prinsesa sa harap ng lahat. Kung hindi niya matuklasan ang lason, ang prinsesa ay dapat umalis agad sa palasyo at hinding-hindi na muling babalik sa kabisera. Ito. Sige, susuriin ko. Eugene, magbago! 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 Aba, ano ito? Ano ang nangyayari? Tao, dali. Tulungan ang emperador. Lahat, umurong kayo. Kunin.
ito? Ano talaga ang nangyari? Ang laman ng bote na ito ay masamang bagay At si Ate Emperatrice ay gumawa ng masama Emperatrice. Ano talaga ang nangyari? Inosente ako. Hindi ko kailanman ginawa ito. Kung may kasinungalingan man, kidlat ang sumpain sa akin. Tiyak na may nagplano nito upang sirain ang relasyon ng emperador at ko. Matagal nang napansin ni Yaw Yaw na may lihim na sumisira sa aking demon sealing array. Sa huli, sino ang nag-utos sa iyo? Ako'y isang babae lamang. Saan ako magkakaroon ng kakayahan na makipagsabwatan sa anumang demonic lord? Tiyak na may nagpapatong sala. Nandito ang ebidensya, matapang ka pang magkaila, ihanda ang atas. Itatapon ng Emperatrice bilang karaniwang tao. Ikukulong sa Cold Palace. Hahanapin ni Yaw Yaw ang demonic lord at protektahan ko si Papa. Kung gayon, ikaw na lang ang maging kapalit ko. Mahal na emperador, ang aking pagiging inosente ay hindi mahalaga. Hiling ko lamang ay ang kalusugan ng emperador. Kahit nasa Cold Palace man ako, payapa ang aking kalooban. Ako ang pumalit sa gamot. Ako ang may gusto na patayin ka. Mga guwardiya, Masama ka. Huwag kang gagalaw. Yaw, yaw! Poong mahal. Talagang hindi ko po alam, poong mahal. Ang iyong lingkod ay biktima rin po. bilisan nyo. Ipatawag ang manggagamot. Humph. Sa inyo po, inang mahal, ang sugat ng Reyna ay hindi tumama sa vital na parte. Kailangan lang magpahinga ng ilang araw. Kapag gumaling na ang sugat, ayos na po. Umalis ka na. Opo. Poong mahal. Akala ko po ngayon lang, hindi ko na po kayo muling makikita. Wala namang tinamaan na vital na parte. Anong dahilan ng pag-iyak mo? Baka matakot ang aking apo na si Yaw Yaw. Lola, hindi ako natatakot. Hindi ako matatakot. Poong mahal. Kasalanan ko pong hindi na pagbantayan ang alila. Pakiusap, mahigpit na usisain niyo po ang alilang iyon. Para malaman kung sino ang utos sa kanya. Dalhin nyo rito ang alilang iyon. Ako mismo ang mag-iinteroga. Sino ba ang nag-utos sa'yo para patayin ako? Si Prinsesa Yaw Yaw po. Mga hayop, nandadaya ka pa sa aking apo. Wala ka ng pag-asang mapatawad. Totoo po ang bawat salita ko. Binayaran po ako ng prinsesa gamit ang butterfly gold hairpin na ito. Poong mahal. Ang butterfly gold hairpin na ito ay inyo pong personal na ibinigay sa prinsesa. Ang butterfly gold hairpin ay hindi palaging daladala ni Yaw Yaw. Naniniwala ako kay Yaw Yaw. Poong mahal, mukhang may hindi pagkakaunawaan ang prinsesa at ang reyna. Gusto lang niyang idawit ang reyna sa pamamagitan nito. Poong mahal. Kailangan niyo pong ipagtanggol ako. Ilang taon na po akong naglilingkod sa inyo. Ang kapatid ko po ay kasalukuyang naglalaban para sa inyo sa hilagang kanluran. Hindi ka ba talaga naniniwala kay Yaw Yaw? Hindi ko papatayin si tatay. Nandito ako para protektahan si tatay. Hangal na Yaw Yaw. Si Yaw Yaw ang nagligtas ng buhay ko. Naniniwala si tatay sa'yo, Yaw Yaw. Natatakot ako, tatay.
Mga guwardiya, dalhin niyo ang alilang ito sa piitan at mahigpit na usisain. Gusto kong malaman kung sino ang nasa likod nito. Naku! Mabilis na mabilis, tulad ng utos. Nakita naman po ninyo, mahal na hari, ito ay gawa ng masamang espiritu. Wala po akong kakayahang pumatay ng walang pisikal na pagkilos. Tiyak na pinalitan ng masamang espiritu ang inyong gamot ng palihim. Ako po ay inosente. Kung ikaw nga ang nakipagsabuatan sa masasama at gumawa ng palabas, hindi pa natin alam. Mga gwardiya, habang hindi pa nalilinaw ang lahat ng bagay, ikulong ang reyna sa kanyang palasyo. Ano? Wala na. Nagdududa na sa akin ang mahal na hari. Hindi magtatagal, matutuklasan niya ang aking kinalaman. Ano na ang gagawin ko? Ngayong malubha ang aking sugat, kailangan kong gumamit ng katawan ng ordinaryong tao para lumabas. Ang demonyong iyon ay hindi dapat mabuhay. Pero siya ay paborito ngayon. Pinoprotektahan ng Reyna Dowager. Pinoprotektahan din ng mahal na hari. Hindi ko siya magalaw. Mahal na Reyna, ang inyong kuya ay nanalo sa digmaan at bumalik sa korte. Siya ay hinirang na pinuno ng hukbong sandatahan. Ginamit ng general ang kanyang mga merito sa hukbo para ipagtanggol kayo. Agad na inalis ng mahal na hari ang inyong pagkakakulong. Mabuti. Napakaganda nito. Kuya, bakit ka pumasok sa palasyo ng patago sa kalagitnaan ng gabi? Ate, sa pagbabalik kong ito, may dala akong regalo para sa iyo. Regalo? Siya. Buhay pa pala siya. Si Song Jilan na ito ay nawala ng 10 taon. Siya ang tunay na minahal ng mahal na hari noong kabataan niya. Natagpuan ko lang siya nang hindi sinasadya habang nagmamarcha ang hukbo. Basta patayin natin siya, wala nang makakapagbanta sa iyong posisyon. Kung hindi dahil sa pagpapahanap mo noon para itulak siya sa bangin, ang pwesto ng reyna ngayon ay mapupunta sa kanya. Hindi ko inakalang ang babaeng ito ay napakatibay ng buhay. Sandali, yamang espesyal ang kanyang pwesto. Sa puso ng mahal na hari, maaari siyang maging isang magandang pyesa. Pero kung siya ay mabubuhay, Mas mahalaga ang buhay niya. naiintindihan ko na. Ito ang itinuro sa akin ng aking guro. Ang pinakamakapangyarihan, kailangan kong gumuhit ng 49 sa loob ng 7 araw. Pagkatapos ng 7 araw, ikakalat ang mga ito sa iba't ibang lugar para maghatid ng gintong liwanag sa buong palasyo. Anak, ano ang iginuhit mo? Parang gumugulong na maliit na dragon. Tatay, huwag hawakan. Dumidikit sa kamay. Mahal na hari, natagpuan ko na po ang binatang si Jilan na hinahanap ninyo sa loob ng 10 taon. Zilan, ikaw ba talaga yan? Nung ako'y prinsipe pa lamang, tayo'y nagpangakong magpakailanman. Sa lahat ng mga taon, ikaw ang hinanap ko. Noong mga panahong iyon, si Lan-er ay tinugis at aksidenteng nahulog sa bangin, kaya't 10 taon tayong nagkahiwalay. Mahal na hari, ngayong pagkakataong ito, ayaw nang lumayo ni Lan-er sa inyo, mahal na hari. Ipagbadya ang utos ko, itanghal si Jilan bilang konsorteng Shu, at ipagkaloob sa kanya ang palasyo ng Yulan. Konsorte Shu. Jilan, may nararamdaman ka bang hindi komportable? Tatay, hindi pwede, hindi pwede. Munting prinsesa, paano mo masasabi yan kay Lan-er? Siguro po ay natatakot kayo na agawin ni Lan-er ang atensyon ninyo, kaya ganyan ang sinasabi ninyo. Munting prinsesa, noong nakaraan, nagsalita ng walang basehan, at nanira sa akin. Ayos lang. Ngunit si Binibining Jilan, ay ang tunay na pag-ibig ng mahal na hari. Paano siya mapapaslang ng puri? Hindi po,
Hindi po, tatay. Mahal na hari, munting prinsesa, bakit kailangang gipitin ninyo si Lan-er ng ganito? Kung sa palagay ng munting prinsesa ay inaagaw ni Lan-er ang atensyon ninyo, payag si Lan-er na manatili bilang isang katulong sa piling ninyo. Mahal na hari, basta't makikita ko kayo palagi, masaya na ako. Yao. Huwag kang magpakalikot, tatay. Wala po, yaw. Mahal na hari, pakikinggan ninyo po ito. Lalong naging pasaway ang munting prinsesa. Kanina pa, sinasadya niyang inaapi ang munting kapatid na Jilan, ngunit sinasabing siya'y sumasaklolo. Ito ay krimen laban sa hari. Simula ngayon, ikaw ay mananatili sa palasyo ng Baihua. Isusulat mo ang free character classic ng 2 beses. Hindi ka maaaring lumabas hanggat hindi mo natatapos. Kung ang munting prinsesa ay talagang ayaw sa akin, aalis na lang ako. Mahal na hari, huwag po kayong magalit. Hindi sinasadya ng munting prinsesa yon. Huwag kang aalis, bilang anak ng langit, ako'y may matalas na pangunawa. Kung sino ang may kasalanan, siya ang may kasalanan. Si Yao Yao ay bata pa. Kung hindi siya didisiplinahin, ay masasaktan lamang siya. Ama, Si Jilan ay may espesyal na lugar. Sa puso ng mahal na hari, sa tingin ko, ikaw, isang batang babae na bigla na lang dumating, paano mo siya maihahambing? Bumalik sa palasyo. Susunod si Lan-er sa anumang sabihin ninyo. Mahal na hari. paborito ni tatay ang pancake ng mga bulaklak na ginawa ni Yao Yao. Nilagyan ko ang pancake ng kaunting espiritual na lakas. Kapag kinain ni tatay, gagaling ang katawan niya at tiyak na patatawarin niya si Yao Yao. Itinago ko ang mga matatamis na panaginip sa loob nito. Huwag kang matakot para aliwin si tatay. Masyado bang mahigpit ang trato ko kay Yao Yao kahapon? Tatay, alam na ni Yao Yao ang pagkakamali niya. Si Yao Yao mismo ang gumawa ng pancake ng bulaklak para sa iyo, tatay. Nilagyan ko pa ito ng espiritual na lakas. Kapag kinain mo, gagaling ka na. Pasensya na, Yao Yao. Hindi dapat ginawa ni tatay ang pagsalita sa iyo ng ganoon kahapon. Kasalanan ni tatay. Mula ngayon, hindi na kita parurusahan. Ang swerte naman, nandito rin pala ang prinsesa. Huwag mong kainin ang pancake na ito, tatay. Munting prinsesa, huwag ninyo akong dahilan. Para pigilan ang mahal na hari. Gusto kong makita kung may masamang balak nga si Zilan. Yao Yao. Ito ba ang sinasabi mong may problema sa pancake? Akala ko nagbago ka na, pero ganito ka pa rin pala, hindi pa rin sumusunod. Hindi po. Ang kapal ng mukha. Aray. Sino ang nang-aapi sa aking apo na si Yao Yao? Lola, hindi ako sumuway, Lola. Wala akong ginawang mali. Malalim ang pag-iisip ni Jilan. Masyadong mapanganib. Dapat kang maging maingat, mahal na hari. Ipagtatanggol mo pa rin siya, Inang Reyna, bilang isang prinsesa, napakasuwail pa rin ni Yao Yao. Huwag kang magalit, tatay. Baka masira ang kalusugan mo. Huwag ninyong sisihin ang Inang Reyna, mahal na hari. Okay lang na ako ang pagbuntunan, basta't ligtas kayo. Inang Reyna, napakabait at maunawain ni Zilan, paano siya magiging? Tama na. Halika na, Yao Yao, umalis na tayo. Mahalaga ang lihim na ulat na ito para sa kaligtasan sa harap ng digmaan. Napakahalaga at kakaiba. Kung masisira ito ng batang yon, tiyak na magagalit ng husto ang emperador at mapapaalis siya sa palasyo. Sa pagkakataong iyon, wala nang sino man ang makakasagabal sa mga plano ng demonic lord. Mahal na hari,
Kung malaman ng munting prinsesa na kayo mismo ang pumili ng guro para sa kanya, tiyak na mag-aaral siyang mabuti at maa-appreciate ang inyong pagmamalasakit. Hampeha. Hindi naman masama ang ugali ni Yao Yao, siguro dahil nawalan siya ng magulang ng bata pa. Kaya gustong-gusto niyang makasama ako palagi. Dapat ko siyang pagbigyan ng higit pa, para maramdaman niyang ligtas siya. At humanap ng pinakamahusay na guro para turuan siyang mabuti. Para maging matagumpay siya. Matalino po ang inyong pasya, mahal na hari. Jilan, bakit ka nandito? Mahal na hari, Nakita mo ba ang lihim kong ulat? kanina lang. Parang may nakita si Lan Er na kumislap na gintong liwanag mula rito. Gintong liwanag. Tiyak na si Yao Yao na naman, gumagamit ng mahika para manggulo. Mahal na hari, ang munting prinsesa. Pumunta tayo sa 100 Flowers Palace. Ho. Ito. Yao Yao. Kahit galit ka sa akin dahil pinag-isip kita, hindi mo dapat binabali wala ang lihim na ulat. Nakasalalay dito ang buhay ng mga sundalo sa harap ng digmaan. Tatay, Yao Yao. anong lihim na ulat? Tatay, anong lihim na ulat yon? Yao Yao, napakalikot mo talaga. Munting prinsesa, hindi laruan ang lihim na ulat na ito. Hindi mo ito dapat ginagalaw. Tatay, hindi ako si Yao Yao. Tatay, hindi ka na ba naniniwala kay Yao Yao? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Kung ganun, ang tanging paraan ko na lang para patunayan ang aking katapatan ay ang magpakamatay. Tumigil ka. Mahal na hari, natatakot lang si Lan Er na maging pabigat ka ulit. Yao Yao. Sa susunod, huwag kang kukuha ng gamit ni tatay ng basta-basta. Tatay, hindi ko ginawa. Yao Yao. Pwede ba maging masunurin ka naman? Tumigil kayo! Sino sa inyo ang maglakas loob na apihin ang aking Yao Yao? Sino sa inyo ang may lakas ng loob? Lalapastanganin ang aking Yao Yao? Lola, lahat sila galit kay Yao Yao. Akala nyo ba, wala na ako? Hindi na ako umiiral? Naglakas loob ba kayong pagtulungan si Yao Yao? Simula ngayon, si Yao Yao ay titira na kasama ko. Ako mismo ang magtuturo kay Yao Yao. Inang Reyna, si Yao Yao naman kasi ngayon, sinira niya ang mahalagang ulat militar. Usapang pang-estado yon, ganyan lang kayo, lalo nyo siyang sasamain. Hindi ako naniniwalang si Yao Yao ang gumawa ng ganoong bagay. At saka, nasira na ang ulat militar. Dapat, maghanap ka na ng paraan para ayusin. Sa halip na dito ka, pinahihirapan ang isang bata. Inang Reyna, Tumahimik ka. Halika, sumama ka kay Lola. Wala namang ginawang masama si Yao Yao. Alam ni Lola. Mukhang ang inang Reyna ang pinakamalaking hadlang sa akin. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mauna siyang maalis. Reyna, Gumana nga ang planong ito. Ngayon, ang emperador ay ayaw na sa batang yun. Kapag naiwan ng mag-isa ang emperador, sa atin na ang palasyo. Ha ha ha. Nagawa ko na. Sana si Itay ay gumaling na agad. Yao Yao. Ano ba yan, Yao Yao? Ipatawag agad ang manggagamot. opo, Inang Reyna, ang munting prinsesa ay napagod ang isip, labis ang pag-aalala,
kaya siya hinimatay. Labis ang pag-aalala? Isang bata lang. Paano magkakaroon ng labis na pag-aalala? Lola, okay lang ako. Mabait na Yaw-Yaw. Makinig ka kay Lola. Kailangan mong magpahinga ngayon. Hindi pwede. Hala. Yaw-Yaw. Gusto kong hanapin si Itay. Yaw-Yaw? Sabi ng guro ko, dapat pantay-pantay. Isa na lang ang kulang. Kapag nailagay ko na ito, matatapos na ang ritual. Munting prinsesa, ano ba ang ginagawa mo? Prinsesa, ang sipag mo naman sa pagdikit? Mukhang talagang ayaw mo sa akin. Ako may gagawin pa ako. Mauna na ako, bilis. Hemp. Sayang, ang tunay na Jade Clear mantra mula sa langit. Huwag mong punitin. Lambat iyan para hulihin ang Demonic Lord. Aray! Ikaw, bakit ka sumalpok ng kusa? Yaw-Yaw, Ay, prinsesa. Huwag gamitin ang mahika para manakit ng tao. Mahal na Reyna, Tatay, wala naman si Yaw-Yaw. Siya mismo ang sumalpok. tama na, Yaw-Yaw. Umuwi ka muna sa 100 Flowers Palace. Magnilay-nilay ka ng ilang araw. Wala talaga akong ginawa. mahal na hari. Huwag ninyong ipagkait ang inyong anak dahil kay Lan-Er. Ayos lang si Lan-Er. Magpahinga ka muna. Wala itong kinalaman sa iyo. Mahal na hari. Paano mo muling nagalit kay Yaw-Yaw? Alam mo ba kung gaano ka kamahal ni Yaw-Yaw? Inang Reyna, tingnan ninyo ang kanyang ginawa. Paulit-ulit siyang gumagawa ng kalokohan, okay lang. At puno pa ng dahilan. Wala akong ginawa. Kung ngayon ay hahayaan ko pa siya, at sa hinaharap ay gumawa siya ng malaking problema, sino ang mananagot? Ikaw ay nadala ng taong ito? Nalito ang iyong pag-iisip. Si Yaw-Yaw ay bumaba mula sa langit upang iligtas ang iyong buhay. Paano siya mananakit ng walang dahilan? Inang Reyna, bilang hari ng bansang ito, hindi ako maaaring maging bias kahit kanino, kahit na si Yaw-Yaw. Hindi pwede. Si magaling, hindi maaaring maging biased. Paano kita naging anak? Isang anak na walang malay tao. Reyna Dowager. Lola, Dalhin ang manggagamot, bilis. Bata pa rin si Yaw-Yaw. Mas mabuting ikulong muna natin siya sa Baihua Palace para mag-isip-isip. Ang hari, hindi pa rin nagawang palayasin ang batang to. Hindi pwede. Dapat ngayon din, lubusan ng pabagsakin ang batang to. Mabuti po ang desisyon ninyo, mahal na hari. Bata pa po ang prinsesa. Nararapat lamang na mahigpit na disiplinahin. Ang daldal mo kasi. Sa wakas, mapapatalsik na kita ng tuluyan. Inumin na po ninyo ang gamot, Inang Reyna. hala, may panganib si Lola. Sasagipin ko si Lola. Utos na mahal na hari. Hari. Ikukulong ang munting prinsesa sa Baihua Palace. Bawal lumabas. Hindi ako lalabas para maglaro. Sasagipin ko si Lola. Munting prinsesa, hindi po namin masuway ang utos. Pasensya na po, ha? Tara na, takbo. Inumin mo na. Pagkatapos nito, Tigilan mo yan. Huwag mong painumin. Ano ba ang gusto mong gawin?
Yao, anong ginagawa mo? Papatayin niya si Lola. Tingnan mo, Mahal na hari, paano ko po papatayin ang inang Reyna? Kung hindi kayo naniniwala, iinumin ko na lang po ang natitirang kalahati ng gamot na ito. Upang patunayang ako'y inosente. Aba, Prinsesa, ang sama-sama naman ng ginawa mo. Grabe na talaga. Nakaratay pa ang Lola Emperatriz. Nandito ka't nagpapanggap na mangkukulam. Ayos lang po sila, Air. Hindi po talaga ako ang may kagagawan sa nangyari kay Lola Emperatriz. O, anong klaseng palasyo na ito ang magiging imahe nito? Yao, ano ba talaga ang gusto mo? tatay, niloloko kanilang lahat. Nandito na sa palasyo ang demonyong hari. Kung hindi natin siya hanapin ng lubusan, ikaw at si Lola ay mapapanganib. Hanggang kailan mo pa ako lolokohin ng mga dahilan mong ito? Ayaw ko nang maniwala sa'yo. Umalis ka na. Mabuti naman, sa wakas, matatanggal na ang batang ito. Matalino ang desisyon ng Po. Tatay, huwag. Yaw. Aalis na lang ako. prinsesa, hindi ka pwedeng umalis. Kung aalis ka, malulungkot ang Lola Emperatriz paggising niya. Prinsesa, ikaw, ang aming tagapagligtas. Habang buhay kaming magpapasalamat sa iyo. Prinsesa, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Kapag nagising na ang Lola Emperatriz, ipaglalaban namin ang katotohanan para sa'yo at pauuwiin ka ulit sa palasyo. Hindi na kailangan. Ito pong jade pendant ay para kay Lola. Kapag may jade pendant siya, hindi na siya muling masasaktan ng mga masasamang tao. At sa labas ng palasyo, mag-iisip din ako ng paraan para protektahan si Lola. Ito. Siguro? Hindi talaga ako angkop para manatili dito. Yao, ikaw. Magpadala ng ilang pinakamahuhusay na gwardiya, bantayan siya ng mabuti. Opo. Hayaan mo siyang magdusa sa labas ng palasyo. Baka sakaling magbago. Po, kay Prinsesa Yao, talagang napakabuti ninyong ama. Sana, kapag muling nakita ko si Yao, hindi na siya ganito. Sayang. Pagkatapos ng gabing ito, hindi mo na siya muling makikita. Mahal na hari. Nitong mga nakaraang araw, hindi lang po kayo nag-aalala para sa munting prinsesa, pati na rin sa mga gawain ng estado. Ito pong sabaw, ako mismo ang nagluto. Uminom na po kayo para gumaan ang pakiramdam. Jilan, ikaw. Nilason mo ako. Totoo nga kaya ang sinabi ni Yao? Sino? Sino ka talaga? Hahaha. Reyna, ikaw. Ngayon, nawalan na ng malay ang inang Reyna. At ang batang yun, pinagtabuyan mo ng sarili mong kamay. Wala nang makakapigil sa'yo. Reyna, ikaw. Nakipagsabuatan ka nga sa demonyong Panginoon.
Sa buwatan? Ang kapatid kong lalaki, para sa'yo, nakipagdigma. Ako naman, namahala ng iyong harem. Kung wala ako, kung wala ang kapatid ko, paano ka makakaakyat sa trono? At ano ang nangyari? Ngunit ang iniisip-isip mo ay si Jilan. Ang babaeng yon. Ano ang ginawa mo kay Zilan? Huwag kang mag-alala. Kapag namatay ka na, ipapadala ko siya, kasama ng inang Reyna, ang matandang yan, sa impyerno, para magkita-kita kayo. Lumabas ka. Demonyong Panginoon. Mula nang dumating ang batang yon, hindi ka na muling nangahas sumipsip ng enerhiya ng dragon. Ngayon, sa loob ng palasyo, wala nang makakapigil sa'yo. Sipsipin mo siya hanggang sa maging tuyot. Huwag kang mag-alala. Kapag nasipsip ko na ang enerhiya ng dragon at naibalik ang aking kapangyarihan, tiyak na tutulungan kitang pagtibayin ang iyong kaharian. Hahaha. Ngayon, ang buong mundo ay akin na. Ano nangyayari? Bakit iba ang pakiramdam? Demonyong Panginoon, anong nangyari sa iyo? Anong amoy ito? Demonyong Panginoon, ikaw ba ay kumain ng bawang ng patago? Naku, Hehe. Huwag kang makipag-away sa isang diwata, kulang ka pa. Mga malalapang halimaw, ang lakas ng loob ninyong gumawa ng kalokohan sa harap mismo ng aking mga mata. Kayo. Bakit kayo nakabalik? Anong nangyayari? At ang emperador? Hindi ba't patay ka na? Bakit ito ang banal na lalagyan ng hamog? Ibinigay ito sa akin ng aking guro. Talagang mabisa. Inang Reyna, ikaw, hindi ba't walang malay ka? Ako ang nagwagi sa nakaraang labanan sa palasyo. Ano pang mga pagsubok ang hindi ko naranasan? Paano ako mawawalan ng ulirat sa ilang salita mo lang? Nakalaban ako sa maraming digmaan bago naging emperador, lalo namang hindi ako mabibihag ng inyong mga pakana at pangakit. Mahal na mahal ako ni tatay. Paano niya ako hindi pagkakatiwalaan? Lalong hindi niya ako palalayasin. Ito ang mga ideya ni na Yaw, tatay, at lola. Ginamit ang talino para maisip ang paraang ito. Ikaw na makasalanan. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Noon mo pa ako bigyan ng hinalaw na gamot. Ramdam ko na agad na may mali. Pero wala akong ebidensya. At hindi ko alam ang eksaktong tago ng demonyong Panginoon. Para hindi magduda. Nagpanggap lang kami ni Yaw at ng inang Reyna. Nagkunwari kami para kayo mismo ng demonyong Panginoon ang mahuli. At malinis ang palasyo. ikaw talaga, batang babae. Kagaya ka ng matandang Yuking. Gumamit ka ng ganitong kalokohan para mapalabas ako. Ngayon, kasama kayong lahat. Pupuksain ko ang sarili ko. Yaw, mag-ingat. Huwag po kayong matakot, tatay. Handa na po ako. Binigay sa akin ng guro ang tunay na Yuking spell. Narito ito. Mabuting bata.
Kung gagalawin mo si Zilan kahit isang hibla ng buhok niya, ako, ang emperador, ay sisiguraduhin hindi ka na muling mabubuhay. Hahaha. Zilan, Zilan. Hindi ko inaasahang hanggang ngayon ay ganoon ka pa ring nagmamalasakit sa Zilan na ito. Ang general ng hukbo at kabayuhan ay dala ang 10,000 bantay ng palasyo at pinalilibutan na ito. Ito'y pag-aalsa po, mahal na hari. Kahit na ang babaeng ito ay may kakayahang abutin ang langit, hindi ako naniniwalang mag-isa niyang makakayanan ang mga 10,000 bantay ng aking kapatid. Ikaw, kayong mga sakim at may masasamang balak, naghahasi kayo ng pag-aalsa. Pag-aalsa? Ano ang halaga ng isang reyna? Ang nais kong maging ay isang babaeng emperador, upang pamunuan ang buong daigdig. Kung hindi mo ngayon nais mamatay ang iyong Zilan, ipalit mo ang Jade Purity Talisman. Hinding-hindi. Sige, bibilang ako ng 3. Maghintay ka na lang sa kamatayan ni Zilan. Ay, saglit. Ibigay ko sa'yo ang Yuking Fu. Pakawalan mo si Ate Jilan. Sige, sabay ang palitan, tao sa kagamitan. Yaw yaw, ikaw. Tatay, Anak ngari, Hahaha. Ang pag-ibig ang pinakamalaking kahinaan ng isang pinuno. Kahit na napakatalino mo, masasaktan ka pa rin ng pag-ibig. huwag mong hawakan ang tatay ko. Tatay, ayos ka lang ba? Tatay, Yao-yaw. Tatay, hindi na talaga kaya ngayon. Umalis ka na kasama ni Lola. Kung hindi, pagpasok ng mga rebelde, hindi na tayo makakaalis. tatay, hindi ko pababayaang mamatay ang tatay ko. May masama. Pumasok na ang mga rebelde sa loob ng lungsod. Patayin. Huwag kang mamatay, tatay. Huwag kang mamatay. Lola, umakyat ka na. Lil Carp, umupo ka ng mas mababa. Nagsisimula pa lang ang magandang palabas. yao yao, ayos lang ba ang anak ng hari? Nasaktan ang tatay ko sa vital point. Kailangan nating pumunta agad sa Juhua Lihim na kaharian para mailigtas si tatay. Bilisan mo, Lil Carp. Kailangan nating makarating sa Juhua Lihim na kaharian sa loob ng 1 oras. Hahaha. Kahit na ang emperador at ang reyna madre, pati na ang maliit na yan, ay napakamakapangyarihan. Hindi pa rin nila ako kayang talunin. Nakuha mo na ang trono, pero hindi ko na-absorb ang dragon energy para maibalik ang tunay kong anyo. Humanap ka agad ng paraan para sa akin. Ikaw, isang bagay na lubhang nasugatan, ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan. Ikaw, naghihimagsik ka na. Mula ngayon, ako na ang hari ngayon. Aray. Iligtas mo ako.
Kaya pala noon ay nagawa mong hawakan ako ng basta-basta. Hahaha. Demonyo, demonyo. Minsan, mas nakakatakot pa ang tao kaysa demonyo. Maligayang bati, kapatid. Sa wakas, ganap na ang iyong kapangyarihan. Nitong mga nakaraang taon, sa palasyo, lihim kang nagsumikap, nagsanay sa absorption technique. At ngayon ay nagbunga na. Kuya, kung wala ka, hindi ako aabot sa kinaroroonan ko ngayon. Pero, masyadong malaki ang kapangyarihan mong militar. Napakalaki, at ako'y nababahala. Kapatid, ano ang ibig mong sabihin? Magkapatid tayo. Magkapatid, sinabi ko na ang damdamin ay siyang pinakamalaking kahinaan ng isang pinuno. Kung tunay na naninindigan ka sa akin, maging manika mo na lang ako upang ingatan ka habang buhay. Ikaw, nakalimutan mo na kung sino ang tumulong sa'yo para manatili sa trono. Sino ang kumuha para sa'yo ng manual ng absorption technique? Sino ang sumuporta sa'yo hanggang ngayon? Hahaha, dahil napakahalaga mo, kuya. Hahaha. Kaya kailangan mong maging isang manikang hindi kailanman magkakanulo sa akin. Yaw-yaw, saan ba talaga itong misteryoso na lugar? Ang laki-laki ng Mount Kunlun. Saan ba tayo talaga pupunta? Huwag po kayong mag-alala, Lola. Ang misteryoso na lugar ay isang nakatagong dimensyon sa mundo ng tao. Hindi ito nakikita ng mga ordinaryong tao, pero nakikita ito ni Yaw Yaw. Isang pasukan sa misteryoso na lugar ay nandoon. Ano? Tama ba ang nakikita mo, Yaw-yaw? Wala namang kuweba doon sa bundok. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Hindi nagkakamali si Yaw Yaw. Sige na, maliit na carp. Tara na. Ay, mababangga tayo. Tigil, tigilan mo. Ang ganda. Totoong paraiso talaga. Lumala ang sugat ni Itay. Ang mahalaga ngayon ay gamutin si Itay. Maliit na carp, bumaba ka na. Maghanap tayo ng lugar na makakapagpagaling. Sino ang naglakas loob na pumasok dito? Tiyuhin. Ako si Yaw Yaw. Ako ang punong estudyante ni Immortal Master Yuching. Ang punong estudyante ng kuya ko. May ebidensya ka ba? Ito nga ang magic weapon ng kuya ko. Tiyuhin. Hihingi po ako sa inyo ng isang milagrosong peach para kay Itay. Isang milagrosong peach lang pala. Sumunod kayo. Mayroon siyang aura ng tunay na dragon. Siya ang banal at mabuting emperador
na isinilang minsan sa 1,000 taon sa mundo. Ngunit dahil din dito, kaya napakaraming hirap ang dinanas ng anak ko. Tiyuhin, kaunti pa, magigising na si Itay. Anong minamadali mo? Dahan-dahan ang paggaling mula sa milagrosong peach. Nire-repair nito ang kanyang mga channels. Kainin nyo rin para humaba ang buhay nyo. Huwag kang mang-agaw. Nakalimutan mo na ba kung paano tayo na ipatapon sa mundo ng tao? Inay. Yaw. Nasaan ako? Nandito tayo sa lihim na lupain ng Jiwa. Kinontrol ka ng Reyna. Malubha ang sugat ni Ate Jilan. Dinala ka rito ni Yaw para gumaling. Mabe na yaw. Kung hindi dahil sa'yo, patay na sana ang ama mo. Ikaw ang swerte ng ama mo. Oo nga pala, nasa kamay pa ng Reyna si Jilan. Kailangan kong bumalik sa kabisera para iligtas siya. Ang pagbalik mo ay hindi para magligtas, kundi para magpakamatay. Uwi na tayo. Uwi na. Anong nangyayari? Ha? Ang Reyna na yon? Anong tingin niya sa mga tao sa buong lungsod? Iyon ang sinasabing purple puppet? Ang mga bakas ay nagtuturo sa palasyo. Gusto niyang kontrolin ang lahat ng tao sa ganitong paraan. Mga sakop ko yan. Paano niya nagawa yon? Tatay, huwag kang mag-alala. Hindi ka pa ganap na gumagaling. Ang Reyna mo ay nag-aaral ng masamang sino. Mga ginagawa niyang yon ay baliw na baliw. Kung pupunta kayo ngayon, lalo lang ninyong paiingayin ang sitwasyon. Kahit na ang Reyna. Diyos na tao, napakalakas ninyo. Maaari ba ninyong pamunuan ang mga Diyos dito para tulungan ninyo kami? Ang mga tao sa langit, maliban kung tulad ni Yaw Yaw na may bitbit na kapalaran, ay hindi dapat makialam sa mga gawain ng tao. Tito, para sa mga tao sa buong lungsod, tulungan niyo na ako, si Yaw Yaw. Tanging ang pure jade vase ng master ko, ang hindi kayang linisin ang amoy ng maraming purple puppet. Siya na nga, siya. Kahit hindi ako makapagdala ng mga sundalo o pababa, maaari kong gawin ang lahat ng aking makakaya para tulungan kayo. Bibigyan ko kayo ng isang mahiwagang bagay na makakapigil sa demonyo. Ito na ang Void Realm na sinasabi ng master ko. Ito ang lugar kung saan nagtatagpo ang mundo ng tao at ang langit. Dito nagtatagpo ang enerhiya ng lahat ng nilalang at dito lumalabas ang kayamanan na makakapaglinis ng masamang enerhiya. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang nakita ang isdang lumalangoy sa langit. Ang halamang ito ay makakatanggal ng Purple Demon Curse na inilagay ng Reyna sa mga tao sa buong lungsod. Kunin niyo ito, yan lang ang kaya kong gawin. Salamat sa agimat na ito, kaya tayo hindi nalason at naging mga lila na tao-tauhan. Pero tungkol sa sekretong daanan na ito sa palasyo, tanging ang Reyna Dowager at ang Emperador lang ang nakakaalam.
Malamang hindi tayo mahahanap ng Reyna. Ayoko maging lila na tau-tauhan. Hindi pa ako nakakaipon para sa kabaong ko. Teka, may umutot ba sa inyo? Sino? Sino ang umutot? Ikaw yon. Mahilig ka naman lagi sa bawang. Ikaw kanina lang nahimatay ka sa takot. Tiyak na yan ang utot mo. Tigilan nyo na. Ang mahalaga, mamamatay ba tayo? Wala na. Huwag naman sana ang Reyna ang nakakita sa atin. Ayoko maging lila na tau-tauhan. Sabi ko na nga ba, huwag umutot. Maaaring mabuko tayo dahil sa utot. Ay inang ko, muntik na akong mamatay sa takot. Sumunod kayong lahat. Sino ang mag-ubo? Tatapalan ko ang bibig niya. Huwag kayong matakot. Sumunod kayo kay Yaw Yaw. Ngayong gabi, dapat nating puksain ang ugat ng problema. Maraming mabaho sa labas. Ang dami-dami. Diyos ko, Gusto ko nang bumalik sa sekretong daanan. Walang kwenta. Tumahimik ka. Naglakas loob siya na ituring na aso ang aking mga gwardiya. Ngayon, dapat natutulog ang Reyna sa silid, sa gilid. Pupunta tayo sa silid sa gilid para hanapin siya. isa-isa tayong dumaan. Kahit madulas, huwag kayong sisigaw. Shh! Tara na, habang hindi pa siya ganap nagising. Ngayong araw na ito, lilinisan kita. Sa wakas, nahuli ko rin kayo. Ano na? Kayong mga ito lang ang pwedeng magtayo ng patibong sa akin. Hindi ba pwedeng ako naman ang magtayo ng patibong sa inyo? Kahit hindi kita kalaban, nasa akin ang magic weapon mo at ang iyong magulang. Tingnan natin kung may lakas ka pa na maglaro sa akin. Ikaw talaga. Niloko mo kami. Hindi ba kayo rin naman ang nanloko sa akin? Hahaha, hindi ko alam kung ang Jade Purification base ng master mo ay kayang labanan ka. Hahaha. Jade Purification. Jade Purification. Magpakita ka na. Wag! Bote ko to. Huwag mong gamitin. Wag! Munting babae, sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano ka makakalabas dito. Hindi ko inakalang ang iyong kagamitan ay magiging ganito ka-epektibo laban sa iyo. Dalhin siya.
Hahaha. Ang kagamitan ni Immortal Yuching ay talagang napakagaling. Kung malaman man ni Immortal Yuching sa kanyang kalangitan na ang sarili niyang kagamitan ang kumuha sa kanyang minamahal na estudyante, ano kaya ang mararamdaman niya? Hahaha. Ganoon ba kalakas ang 10 uri ng tunay na apoy? Wala man lang natirang abo sa tao. Mabuhay. 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 Nandito kami. Ang Jade Vase ay may sariling Panginoon. Hindi kami masusunog ng tulad mo. Dito na lang tayo magtago. Paano posible yon? Matagal nang nawalang tunay na apoy. At hindi pa kayo nasunog. Ang Yu Jingping ay sa guro ko, isa sa kanyang paboritong mahiwagang sandata. Akala mo ba talagang kaya mo na madaling kontrolin to? Naglalaro lang ako sa'yo, diwata ako. Nagkunwari kaming nahuli mo at nagpanggap para lang mahanap namin si Zalan, baka mo siya gamiting bilang hostage. Ngayong nasa piling na namin si Zolan, makakaya na naming ayusin ka nang wala ng pakundangan. Niloloko nyo na naman ako. Kung lolokohin ka, kailangan pa bang pumili ng araw? Lumabas na ang Tian Rancho. Ano? Basagin mo. Ah. Yehey! Ang galing! Natapos na ang misyon ni Yao Yao. Nagtagumpay. Huwag masyadong magsaya. Isa lang ang Tian Rancho. Malilinis nyo ba ako? Malilinis ba ninyo ang lahat ng tao sa lungsod? Sino nagsabing isa lang ang natural na damo? Ano? Puno. May isda sa puno. Yaw yaw. Ano ito? Ito ang ugat ng natural na damo. Ano ang nangyayari? Lumaki ka ng mabilis. Natural na puno. Ista. Lumilipad palabas ang mga isda. Diyos ko, grabe. Nakakagulat ito. Imposible. Mga munting isda, sumama kayo kay Yao Yao para magligtas ng tao. Mga isda, lumipad kayo. Sugod. Ano ba to? Anong nangyayari sa akin? Parang nanaginip ako. Nanaginip akong ako'y naging zombie. Gising ka na. Umuwi ka na at hanapin mo si nanay. Huwag ka nang maging statue. Si Yaw Yaw ay tunay na biyaya mula sa langit. Kayong lahat ay talagang mapanlinlang. Nakulong na ang mga masasama.
Maraming salamat, prinsesa ng bansa, sa sa pagligtas ng aking buhay. buhay. Tama na yan. Huwag ka nang umiyak. Maraming salamat, munting prinsesa. Bibigyan ko kayo ng mga peach ni Yaw Yaw. Mga peach na banal, tunay na mga peach na banal. Kainin ninyo ang mga peach na ito para gumaling kayo sa lahat ng sakit at humaba ang inyong buhay. Pero huwag kayong mag-agawan. Ang mga mag-aagawan, tigyawat ang kapalit. Nagpapasalamat kami, munting prinsesa. Pinagod mo ang sarili mo, Yaoer. Ang aking mahal na apo ay talagang magaling. Ililigtas ko sina Itay at Lola. Dapat lang gawin ni Yaw Yaw yun. Sina Itay at Lola, dapat laging nasa mabuting kalagayan. Nako, ang munting prinsesa ay napakabait. Handang maglingkod ang iyong alipin, prinsesa, kahit maging baka o kabayo pa. Hindi sapat ang maging baka o kabayo. Dapat maging baka at kabayo at dagdagan pa ng maliit na asno. Ha 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 ha. Paumanhin, munting prinsesa. Kasalanan ko lahat ito, kaya kayo nasadlak sa ganitong kalagayan. Ate Jilan, bilis, tumayo ka. Hindi mo kasalanan ito. Ako, ang munting prinsesa. Huwag kang umiyak. Buti na lang nagising ka na. Jilan. Ngayon, pwede na tayong magkasama ng maayos. Bukas, ipapangalan ko bilang Reyna. Hindi na tayo maghihiwalay. Una, hayaan mo akong magsalita. Yao-yao lang ang mahal ko. Huwag siyang pagmalupitan ng kahit sino. Siyempre, Tapos na ang seremonya. Mabuhay ang aking mahal na hari. Mabuhay ng walang hanggan. Hindi maganda. Ang Reyna. Tumakas siya kasama ng Grand Marshal of the Military. Tumakas? Mga walang kwentang ito, sa mismong harapan nila, hindi nila naasikaso. Tumakas na naman siya? Awa niyo po, mahal na hari. Ayon po sa mga gwardya. May nakita raw silang kulay lilang kislap sa direksyon ng piitan. Pagkagulat, wala na sila. hayaan mo siyang tumakas. Poong mahal na hari. Gusto kong malaman. Sa aking kaharian. Saan pa sila pupunta? Ano ito? Jade Pure Immortal Venerable. 1. Master! Yaw-yaw, matagumpay mong nasupil ang Demonic Lord. Kumpleto na ang iyong merito. Ngayon, maaari ka nang sumama sa iyong master pabalik sa Immortal Realm. Talagang aalis na ba ako? Ayaw ni Yaw Yaw. Ayaw ko ring iwan si Papa. Mabet ka, yaw-yaw. Kahit na ayaw kitang paalisin ni Lola. Ang Immortal Realm. Ang tunay mong tahanan. Master! Ayaw kong iwan sina Lola at Papa. Hey, mukhang hindi pa tapos ang iyong pagkakataon sa Mortal World. Kung ganun, bibigyan muna kita ng isang Immortal Peach bilang gantimpala. Wow! Ang tamis! Isang maliit na subo lang. Ito ba ay? Hala. Hey! Little piggy carp. Now verdumo na naman.